Upang mapabuti pa ang serbisyong medikal para sa mga Pilipino, inilunsad na ang kauna-unahang lung transplant program. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Naabutan pa ng PTV News team na bumibili ng Yossi si RJ sa isang tindahan. Pangtanggal umay daw niya ito pagkatapos kumain. Pagkatapos kain lang po, ganun. Tapos parang nasuka ba, ganun. Gusto lang mag-Yossi kasi busog. 16 na taong gulang pa lang na magsimulang mag-Yossi si RJ at ngayon ay aminado siya na may kakaiba na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Minsan, ubo lang po, tapos ganun. Tapos mawala rin naman po. Kasi nakaano po sa katawan, minsan daming nakasakit, ganun dahil sa Yossi. Ayon sa World Health Organization, ang paninigarilyo pa rin ang nangungunang dahilan sa pagkakaroon ng lung cancer. Ayon naman sa International Agency for Research on Cancer noong 2020, umabot sa 1.8 million ang namatay sa buong mundo nang dahil sa lung cancer. Ang target ng Lung Center of the Philippines o LCP, wala nang masawing mga Pilipino nang dahil sa mga respiratory illness lalo na sa lung cancer. Ito ang dahilan kaya nagsanib puwersa ang LCP at National Kidney and Transplant Institute o NKTI at naisakatuparan ang kauna-unahang lung transplant program sa bansa. The partnership between LCP and NKTI can be a template in which hospitals pool the resources and share assets to boost patient care and improve bottom lines. The launch of the LCP and NKTI lung transplant program is an application of the proven maxim that two heads, two hospitals, are better than one. Itutuloy rin ng LCP at NKTI partnership ang laban kontra pneumonia, TB at iba pang respiratory disease sa bansa. Let us remember that healthcare is our covenant with the people, a public commitment driven by neither political agenda nor personal legacy projects. In this hospital where heroes walked and worked, may this program be a testament to our unwavering duty to serve the Filipinos. Para mapaigting ang nasabing programa, sinabi ni Batanes Representative Seriaco Gato Jr., Chairman ng Committee on Health sa Kongreso, na gagawa sila ng mga batas para higit na maging accessible ang dekalidad na health services sa bansa. This is a dream come true for us public servants, for us physicians who spend countless hours at the bedside of patients, witnessing how organ transplantation take toll on both patients and their families. Plano naman ni Senator Sani Angara na gumawa pa ng isang batas para ang mga ospital na tulad ng NKTI at LCP ay makarating din sa mga lalawigan. We need to do a new law for the allied health professionals to assist these doctors. But we've done the facilities in many of our state universities and colleges. At alam natin, yan ay isa sa mga pangunahing programa ng ating mahal na Pangulo. Nangako naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte na tutulong sila sa nasabing mga specialty hospital para sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng organ donation. We also fervently support your plan of creating a registry for organ donations soon. And we will gladly assist in helping you see this objective to fruition. In fact, sabi ko lang po kay Doc Vincent that the City Council can pass an ordinance towards this end so that we can incentivize members of our community, especially here in Quezon City, to make it a practice to be willing to donate their organs so that others may live. No? Samantala, nangako naman ng Pangulo na mamadaliin ng administrasyon ang pagpapadami ng specialty hospital sa mga lalawigan. Noel Talakay para sa Bayan.